pumaroon muna at pinag-aralan ang mga kasulatan nang sa gayon ay maihambing niya ito at makita kung ito nga ang katotohanan o hindi. Nakumpirma niya ito, ang katotohanan, sa pamamagitan ng Lumang Tipan. Ngayon si Pablo ay isang mag-aaral ng Lumang Tipan. Ilan po rito nakakaalam nun. Naturuan siya sa gabay ng isa sa pinakamagaling na tagapag-aral ng kanyang panahon, si Gamaliel, isang napakahusay na tagapag-aral, at may kaalaman si Pablo sa Lumang Tipan. At sa palagay ko, nung unang beses siyang maliglig gaya nga ng nabanggit ko kaninang umaga, noong masaksihan niyang pinatay si Esteban, may bagay na marahil ay nakapagpabagabag kay Pablo dahil sa lahat ng kanyang mga sulat ay lagi niya itong nababanggit. Hindi ako karapat-dapat sapagkat pinag-usig ko ang iglesia hanggang kamatayan. Ako ang pinakamababa sa kanila. Subalit may ibang kaisipan ng Diyos sa bagay na ito. Isa siya sa mga pinakadakilang tao ng panahong iyon. Masdan si San Pablo, ang dakilang apostol, sa kanyang balabal na matingkad at maringal, ang sabi ng makata, tiyak mangyayari ang ilang pagbubunyi kapag nagtagpo na tayo sa kabilang ibayo. Sa dakilang araw na iyon, kapag nakita kong tumanggap na siya ng putong ng isang martir, gantimpala ng isang martir, tumayo ako noon sa tabi ng munting lumang kulungan sa dakong iyon hindi pa ganong katagalan, kung saan isinulat niya ang mga sulat na ito. At pagkatapos ay pinugutan na nila siya ng ulo at inihagis siya roon sa bambang para anurin sa bambang. At ang munting Hudyong ito sa dakong iyon, sabi niya, dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Yesus Kristo. Nakipagbaka ako sa Epeso laban sa mga ganid, subalit nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. At buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng matuwid na ibibigay ng Panginoon, ang tapat na hukom sa akin sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Gustong-gusto ko talaga iyon. Nais kong mapabilang sa mga iyon. Inaawit nga lagi natin noong araw ang isang awitin. Nais mo bang mapabilang na isa sa kanyang kawan? Nais mo bang mapabilang na isa sa kanyang kawan? Maging malinis ang kalooban, magmatsyag at asahan. Ang tanawing yun na masisilayan, siya'y darating na naman. Nais kong mapabilang sa kanila. Ngayon nagpatuloy ang manunulat at ang sabi, kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na ating narinig. Baka sakaling tayo makahagpos. Gaya nga ng naituro na natin kaninang umaga, sinasabi ng 2 kabanata sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel, ano ba ang pagkakakilala natin kung ano nga ba ang mga anghel, mga propeta? Ang Diyos ay nangusap sa iba't ibang panahon. Ngayon, kinakailangan ninyong gumawa hindi sa sarili nating kaisipan, kundi sa Biblia. Ngayon sa unang kabanata sa unang talata, ang Diyos na nagsalita sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon tumagaykay siya rito at muling nagsabi, sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay. At ano ba ang ibig sabihin ng anghel? Mensahero. Kung nagpahid nga ang Diyos ng mensahero, at kung magkagayon kung napahiran tayo ay mga mensahero ng Diyos. Mga mensahero tayo sa sanlibutan. Sinugo ng langit. Ipinahayag nating mga manlalakbay tayo at mga taga-ibang bayan. Hindi tayo taga-sanlibutan ito, kundi atin ngang hinahanap ang isang bayan na darating. Nang nagtayo at ang gumawa ay ang Diyos. Hindi tayo nag-iipon ng mga kayamanan sa lupang ito, kung saan nakakapasok ang mga magnanakaw at ang mga bukbok, kalawang at maninira, dahil ang mga kayamanan natin ay nasa langit, kung saan nakaluklok si Jesus sa kanan ng karangalan. Napakamalwalhati at kahangahangang bagay ang malamang nakatayo ang ating pag-asa sa wala nang hihigit pa, kundi sa katuwiran ni Jesus Kristo at mayaman niyang dugo. Kapag ang lahat na ng nasa ating paligid ay humantong na sa pagkabulid, siya ang mananatili kung saligan at pag-asa magpakailanman. Kay Kristo, sa matatag na bato, ako nakatayo. Ang lahat na ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Ang lahat na ng iba pang tayo ay buhanging gumuguho. Akmang-akma talagang isinulat ni Eddie Pruitt ang awit na yan sa mga panahon ng pag-uusig. Ngayon, kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, nung ipangusap ng mensahero ng Diyos ang salita,
tumayo iyon. At ang bawat kabayaran ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Paanong makatatanan tayo ngayon kung hindi natin pakikinggan si Kristo na nangungusap buhat sa langit? Ngayon masdan nyo, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Isipin nyo yun, na sinimulang ipinangusap ng Panginoon noong una. Sinimulan na nga ni Kristo ang kanyang gawain. Ano ang ginawa niya? Nasaksihan nga natin siya kung papaanong siya'y may kababaang loob, maamo, kung papaanong hindi siya isang tanyag at kinikilalang tao gaya ng isang teologo, kundi siya ay mapagpakumbaba, maamo, maginoo. Hindi siya malakas mangaral, hindi rinig ang tinig niya sa lansangan. Subalit si Juan ay humayong gaya ng isang umuungal na leon, isa nga siyang mangangaral. Dumating si Jesus, hindi gaya ng isang umuungal na leon. Subalit ang Diyos ay gumagawa sa kanya, pinapatotohanan ang salita. Ang Diyos ay na kay Kristo. Sinabi nga ni Pedro noong araw ng Pentecostes, kayong mga lalaking taga-Israel at kayong nananahan sa Judea, si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan at mga gawang makapangyarihan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyong lahat. Kaya naman kayong lahat ay mga saksi. Masdan nyo kung papaanong itinin niya ito sa kanila. Dapat nga sana'y nakilala nyo siya. Sabi ni Jesus, kayong mga mapagpaimbabaw, sabi, lumalabas kayo at tinitingnan ng araw. At kung mapula at makulimlim yun, sasabihin nyo, magiging masama ang panahon. At kung maaliwalas at maaraw naman, o kung ano pa, sasabihin nyo, bubuti ang panahon. Sabi, marurunong kayong magsikilala ng langit, pero ang mga tanda ng panahon ay hindi ninyo makilala. Sapagkat kung nakilala sana ninyo ako, ay nakilala sana ninyo ang aking panahon. Oh, ganun nga ang isisigaw niya ngayong gabi. Nariyan sumisigaw ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng kanyang mga mangangaral. Malapit na ang oras. Mapagmatsyag tayo kung tutuusin. Binabantayan natin ang mga bomba atomika. Alam natin kung sino na ang papalit kay Clark Gable at kung sino ang gagawa nito, niyon o ng iba pa. O kung sino ang magiging pangalawang pangulo. Nakatuunong pansin natin sa mga ganyan. Ngunit hindi natin makilakilala ang mga tanda ng panahon. Nasa wakas na tayo. Ano bang meron? Nakatuon kasi ang pansin natin sa ano na kayang susunod na palabas sa telebisyon? Ano na kayang gagawin ni Susie? O kung ano man ang pangalan ng babaeng yun? At kung saan kaya papunta si Arthur Godfrey? Ano na naman kayang katawa-tawa ang sasabihin niya sa susunod? Tayo bilang Kristiyano, pinupuno natin ang pag-iisip natin ng mga bagay na gaya nun na wala namang kakwenta-kwenta, gayong naroon dapat tayo at nananalangin sa isang dako at nag-aaral ng Biblia nang sa gayon ay malaman ang mga tanda ng panahong kinabubuhayan natin. Ang dahilan kung bakit ganyan tayo ngayon ay mga mahihinang pulpito. Tama yun. Mga pulpitong hindi kayang ipangaral at dalhin ang katotohanang naroon sa Ebanghelyo. Siguradong pananagutan natin yan sa mga araw na darating. Hindi natin dapat pinababayaan ng anuman. At ang mga tao, tayong naririto ngayon sa Branham Tabernacle, kitang-kita na natin ang mga tanda at kababalaghan at ang kapangyarihan ng Kristong nabuhay na maguli. At pagkatapos sinasadya pa nating sayangin ang ating panahon sa ibang mga bagay, at pababayaan ng pakikinig sa tinig ng Panginoong Yesus, papaano tayo makatatanan kung pababayaan natin ang gayong dakilang kaligtasan? Sa ika-3 talata o sa ika-4 na talata, dito tayo nagtapos. Sa ika-4 na talata kaninang umaga, napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila. Oh, naku! Napawang sinasaksihan ng Diyos na kasama nila. Pakinggan niyong maigi ang salita. Sa pamamagitan ng mga tanda, mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan. Ano ang saganang kapangyarihan? Anong ibig sabihin ng sagana? Kapag sinabing sagana, marami. Sa pamamagitan ng maraming kapangyarihan, nagpatotoo ang Diyos. O Diyos, nananampalataya akong tatagos ito sa kaibuturan ng inyong mga puso. Pakinggan niyong maigi. Isa po ako sa inyong mga pastor dito, kasama ni kapatid na Neville. Nais kong idiin ito sa inyo. Sinabi ng Biblia, kung may isang bumangon sa gitna ninyo at sinasabi niyang ganito at ganoon, at hindi naman ito mangyari, huwag ninyo itong pakikinggan, sapagkat hindi ako nagsalita. Subalit, kung nagsasalita siya sa aking pangalan, at ang sinabi niya ay mangyari, kung gayoy pakinggan ninyo ito. Amen. Sapagkat ako ay suma sa propetang iyon, o mga ngaral na iyon, ano pa man siya.
Kung ang sinasabi niya ay mangyari, kung gayo'y pakinggan ninyo siya. Ngayon mga kaibigan, pakinggan natin siya. Ang Espiritu Santo na nangungusap sa gitna natin, na nagpapakita ng iba't ibang mga himala at mga tanda at mga kababalaghan. Huwag nating dandaanan lang ito na para bang pangkaraniwan lang ng mga kaganapan ito. Pagkaalalahanin natin na ito'y si Jesus Kristo, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, na pinatutunayan ng kanyang salita. Kailangan na talaga nating gawin ito. Gawin na nyo ito kung maaari. Pakinggan nyo itong maigi. Ang lahat ng iba pang bagay ay gawin nyo lang na pangalawa. Maging ang bagay na yan ay ang inyong tahanan, ang asawa nyo, ang may bahay nyo, ang mga anak nyo, ano pa man yan, gawin nyo lang na pangalawa. Ilagay nyo ang Diyos sa una. Sasabihin nyo, kapatid na Branham, una pa sa mga anak ko, una pa sa anuman. Ilagay nyo ang Diyos sa una. Siya dapat ang mauna. Bumaba si Elias mula sa bundok isang araw. Isa siyang anghel, isang mensahero ng Diyos. Tinahiran at nasumpungan niya ang isang babaeng balo na namumulot ng 2 patpat. Sabi niya, yumaon ka, ipagluto mo ako ng isang munting tinapay at dalhan mo ako ng konting tubig. At sabi nung babae, saksi ang iyong kaluluwa, meron na lamang akong sapat na tinapay o sapat na masa ng trigo para makagawa ng isang maliit na tinapay. At may sapat na lang akong langis na may lalagay at may ihahalo rito at gawing mantika. At heto nga't namumulot ako ng 2 patpat. Makalumang pamamaraan yun, pamamaraan ng mga Indian, yung pagkukrus ng patpat at apoyan yun mula sa gitna at gagapang na yung apoy doon. Nakagawa na ako ng maraming campfire sa ganung paraan. Sabi, at inuluto ko ang munting tinapay na yun para sa akin at sa anak ko ang aking supling. At kakainin namin yon at mamamatay na. Napakahaba na ng tagtuyot na umabot na ng 3 taon at 6 na buwan. Walang tubig kahit saan. Ang mahigpit na matandang propeta roon ay tumingin sa mukha ng babae. Sabi niya, yumaon ka, ipagluto mo muna ako ng tinapay. Grabing utos yun para sa isang lalaki na sabihan ng isang babaeng balo na mamamatay na sa gutom, na pakainin daw muna siya. Ano nga ba ang kanyang sinabi? Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang busi ay hindi mawawalan, ni matutuyuman ng banga, hanggang sa magpaula ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Unahin ang Diyos. Pumasok na siya at iniluto ang munting tinapay na yon at bumalik upang ibigay yon sa propeta. Pumasok siyang muli at nagluto ng panibago at isa pa at isa pa at isa pa. At hindi naubusan ng gusi o natuyo ang banga hanggang sa magpaula ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Inunan niya ang Diyos bago ang kanyang mga anak. Inunan niya ang Diyos bago ang ano pa mang bagay. Inunan niya ang kaharian ng Diyos muna. Ang Diyos ang dapat na mauna sa inyong puso, mauna sa inyong buhay, mauna sa lahat ng ginagawa nyo o maging sa sarili nyo mismo. Dapat na mauna ang Diyos. Ayaw niyang pumangalawa lang. Hindi nararapat sa kanyang pumangalawa lang. Ang pinakamainamang nararapat sa kanya. At yung pinakauna at yung lahat ng taglay natin, yun dapat ang maibigay sa kanya. Purihin ng banal niyang pangalan. Sapagkat pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila, pinapatotohanan niya sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Hindi kung ano ang sinasabi ng mga tao o kung ano ang sinasabi ng iglesia, bagkus kung ano ang kalooban ng Diyos. Kailangan nating saliksikin ng kalooban ng Diyos. Hindi ang ikabubuti ng kapitbahay nyo, hindi ang ikabubuti ng mga anak nyo, hindi ang ikabubuti ng asawa mong lalaki o ng asawa mong babae. Bagkus saliksikin nyo ang kalooban ng Diyos at unahin nyong gawin yon. Nang sa gayon, ang lahat na ng iba pa, ang gusto ng may bahay mo at ang gusto ng mga anak nyo, ang sumunod pagkatapos nun. Subalit unahin nyo muna ang Diyos. Watch now. For unto the angels have he Masdan nyong maigi ngayon, in subjection sapagkat hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang 1,000 darating na siya naming isinasaysay. otherwise the great angels that ministers in the heavens. Gabriel, Bagkus Michael, yaong mga dakilang anghel na naglilingkod sa kalangitan, sina Gabriel, Miguel, Wormwood, at yaong makasampung libong mga anghel ng langit,
o yung makasampungdang mga propetang minsang naparito sa lupa, bawat isa sa kanila, hindi niya binigyan ng sinuman sa kanila ng kapamahalaan sa sanlibutang darating na ating isinasaysay. Wala ni isa. Hindi niya kailanman sinabi, Isaias, pamamahalaan mo ang mundo. Hindi niya inilagay ang sanlibutan sa kapamahalaan ni Elias. Hindi rin niya iyon inatang kay Gabriel o sa alinmang anghel, alinmang lingkod na espiritu. Masdan niyo kung ano ang kanyang sinabi. Heto si Pablo. Kanyang nilulwalhati pa rin si Kristo na siyang isinasaysay natin. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin? Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kalwalhatian at ng karangalan. At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong kamay. Ngayon, kung babasahin niyo yan, sa mga awit 8, 4 hanggang 6, si David yung nagsasalita. Ngayon, ano ang itinawag niya kay David dito? Bababasa niyo nga riyan diyan mismo, kung tama nga ba ko kaninang umaga patungkol sa propeta. Sabi niya, sapagkat sinabi ng isa sa mga anghel sa isang dako, si David ang mensahero ng Diyos ay isang anghel ng Diyos, sapagkat siya ang mensahero ng Diyos. Sinabi ng anghel, sinabi ni David sa mga awit, siya'y ginawa mong mababa ng konti kaysa mga anghel ng langit. Sinabi ng isang anghel na ginawa siya ng Diyos na mas mababa ng konti kaysa anghel, upang kanyang maputungan siya, at upang siya ay magdusa at makalasap ng kamatayan, upang maitaas muli, upang kanyang gawin siyang tagapagmana ng lahat ng mga bagay ng sanlibutan. Ngayon sa Mateo 28:18, mababasa natin ang ganito. Matapos niyang maipako sa krus at magbangong muli sa ikatlong araw, nakipagkita siya sa kanyang mga alagad at inatasan silang humayo sa buong sanlibutan upang ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Sabi niya, ang lahat ng mga kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa aking mga kamay. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit, ang lahat ng kapangyarihan sa lupa ay ibinigay na sa akin. Ano ito? Ang tao at ang Diyos ay naging isa. Nagkatawang tao ang Logos at muling bumangon para sa pag-aaring ganap sa atin. At siya ang pinahirang Emmanuel magpakailan-kailan paman. Inilipat ng Diyos ang dako niyang tahanan mula roon sa isang luklukan sa dakong kataas-taasan patungo roon sa puso ng kanyang anak, si Kristo Jesus, upang mabuhay at maghari magpakailanman. Ang Diyos ay na kay Kristo. Siya ang huling dakong pahinga ng Espiritu. Nanatili ang Espiritu sa tabernakulo nung araw. Alam niyo yon, sa ilalim ng tolda. At ipinagtayo siya ni Solomon ng isang tahanan. Subalit paano mangyayari yun? Ang kataas-taasan ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, ngunit sa isang katawan na sa akin ay hinihanda mo. Doon sa aklat ng mga gawa, sa 7 kabanata, noong nagsasalita siya, sinabi niya, nakita na nilang lahat ito nung una pa. Nagtayo sila ng tolda para sa kanya. Nagtayo si Moises, may itinayo siyang tolda at inilagay ang kaban doon sapagkat ang Diyos ay nasa luklugan ng awa. Hindi siya tumahan sa lugar na iyon. Bueno, dahil nga isang katawan ng sa akin na inihanda mo, ang katawan ng Panginoong Yesus Kristo na ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel upang makalasap ng kamatayan, walang iba kundi ang siyang kataas-taasan, si Kristo, ang prinsipe ng kapayapaan, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon, ang manlilikha, bawat bituin sa sansinukob. O Diyos! Siya ay naging mas mababa kaysa sa kanyang mga nilikha upang kanyang tubusin ng tao, taong walang tahanan, taong aba, at bigyan sila ng isang tahanan sa langit. Iniwan niya ang lahat ng kalwalhatian ng langit. Iniwan niya ang pinakamataas na pangalang matatawag. At noong narito siya sa lupa, binigyan siya ng tao ng pinakamababang pangalang maibibigay nila sa kanya. Sabi, isa siyang anak sa labas, unang-una sa lahat. Isinilang sa isang pasabsaban. Ibinalot sa mga basahang kinuha lang sa likod ng pamatok ng baka. Walang lugar na mapuntahan, ni tahan ng mauwian, at tinawag na Beelzebub, ang pinuno ng mga dyablo. Trinato siya ng masama, dinuraan siya, nilibak siya, tinanggihan siya, at naparoon sa pinakamalalim na hukay at nagpakababa sa pinakamaruming patutot. Ganyan nga ang ginawa ng tao sa kanya.
Subalit itinasya ng Diyos ng higit na napakataas na kailangan pa niyang tumunghay pababa upang matanaw ang langit. Binigyan siya ng tao ng pinakamababang luklukan. Binigyan siya ng di kanais-nais na lugar, ng pinakamababang pangalan. Ipinangon naman siya ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pinakamataas na luklukan at ang pinakamataas na pangalan. Iyon ang pagkakaiba ng ginawa ng tao sa anak ng Diyos at sa ginawa ng Diyos sa anak ng Diyos. Nagpakababa siya upang tayo ay may taas. Siya ay naging tayo upang tayo sa kanyang biyaya ay maging siya. Dumating siya sa mga walang tahanan at siya ay mismo'y naging wala ring tahanan upang magkaroon tayo ng tahanan. Dumating siya sa mga may sakit at siya ay naging may sakit upang magsigaling tayo. Dumating siya sa mga makasalanan at inaring may sala siya mismo upang maligtas tayo. Kaya naman hindi na nakapagtatakang itinaas siya. Hindi na nakapagtatakang hayan na nga siya at naging kung sino siya ngayong gabi. Itinaas siya ng Diyos. At ang lahat ng mga kapangyarihan sa kalangitan at sa lupa ay ipinagkaloob sa kanya. Noong matapos na ang panlupa niyang gawain dito sa lupa, pumarito nga siya sa lupa. At sa pagparito niya, siya ay inihayag nitong tala sa umaga na siya nga itong anak ng Diyos. Pinanginig niya ang bawat dyablo na nakatagpo niya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Nangatog at nanginig ang mga dyablo at nagmakaawa sa kanyang presensya. Siya nga po, kilalang-kilala ng buong impyerno kung sino siya. Sa paglakad ng may pagpapakababa, wala siyang lugar na mapaghiligan ng kanyang ulo. Sa gabing maulan, gayong ng mga mismong hayop na nilikha niya, may mga pugad ng mga ibon sa himpapawid, at may mga lungga ang mga soro. Datapwat ang anak ng tao ay walang lugar na mapaghiligan ng kanyang pinagpalang ulo. Ganun nga, hayan nga siya. Inari siyang may sala, naging mababa at tinalikdan. Subalit kilala ng mga dyablo kung sino siya. Nagmakaawa pa nga sila. Sabi nila, bakit ka naparito upang pahirapan kami bago dumating ang aming panahon? At habang ang tawag sa kanya ng mga mangangaral ay Beelzebub, ang manghuhula, ang mga dyablo ay tumatawag naman sa kanyang ang anak ng buhay na Diyos at nagsusumamo pa ng pagmamakaawa. Oh, kung makihinto lamang tayo rito kahit isang minuto lang. Sino ka ba sa inaakala mo? Ganon na bang kahalaga ang hinahanap buhay mo ngayon? O ganon na bang kahalaga itong munting bahay na pagmemay-ari natin? Ganon na bang kahalaga ang kotseng pagmemay-ari natin? Magandang dalagita, ikaw na binibining punong-puno ng sigla. Ganon na bang kahalaga ang itsura mo ngayon? Kayong mga binatang makikintab at ayos na ayos ang buhok. Diretso ang balikat sa pagkakatayo. Huhukot din kayo balang araw kapag humantong na kayo sa katandaan. Subalit, purihin nga ang Panginoon. May kaluluwa kayong naipanganak ng muli, mabubuhay na kayo magpakailan-kailan paman, sapagkat siya ay naging kayo, nang sa gayon kayo naman, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging siya, at mapaglaanan ng isang lugar para sa inyo. Oh, tayong palagay na palagay sa buhay, dahil lang sa may mailan-ilang mapagpipiliang damit, at ilang mga napamiling gamit para sa bahay, ano bang kaya nating ipagmalaki? Maaari itong kunin ng Diyos sa loob lang ng isang segundo. Hawak niya sa kamay ang inyong hininga at narito nga sa gitna natin upang magpagaling ng may sakit, magtanyag at magpahayag at sabihin ang mga bagay na mangyayari bago pa man maganap. At sa bawat oras ay hindi pumalya at nagmalasakit pa nga upang isang munting patay ng isda ay may balik muli sa buhay nito doon sa kalagitnaan namin. Si Jehovah nga na nasa palibot natin, si Jehovah nga na nasa loob natin, ang dakila at makapangyarihang si ako nga. Noong mamatay siya, ang akala nila'y nagapin na nila siya. Bumaba siya sa impyerno. Noong nang lisanin niya ang lupa, noong araw na iyon, nung may pako siya sa krus. Nagpunta siya noon sa dako ng mga napahamak. Sinabi ng Biblia, siya ay nagpunta at nangaral sa mga kaluluwang nasa bilangguan, sa kanila na hindi nangagsisi sa pagpapahinuhod sa panahon ni Noe. Noong mamatay siya at lubisan sa kanya ang kanyang espiritu, bumalik siyang muli sa pagiging logos. Siya nga, sa pagkakakita ko ay nagwika, ako'y nagbuhat sa Diyos, ako'y babalik sa Diyos. At ang Diyos yaong haliging apoy na iyon na nanguna sa mga anak doon sa ilang. At noong naririto siya sa lupa, at noong mamatay siya, naging ilaw siyang muli. Nakita siya ni Pablo at isa siya noong ilaw. Wala nang iba pang naroon ang nakakita sa kanya. Nakita lang nilang nasubasok si Pablo. May tumama sa kanya. At iyon ay isang ilaw. Sabi ni Pablo, sino ka na aking pinag-uusig? Sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi, sino ka baga? Sabi niya,
Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusik at mahirap sa iyo ang sumikat sa mga matulis. Pagkatapos ay lumisan siya at sinaliksik ang mga bagay-bagay tungkol sa ilaw na iyon. Binalikan ni Pablo ang Biblia upang alamin kung ano nga bang talaga ang ilaw na iyon. At isinulat niya ang sulat na ito. Siya nga ang siya ring Jehova. Ang siya ring ilaw na iyon ay naroon sa ilang kasakasama ng mga anak ni Israel. At noon ngang nasa bilangguan si Pedro, siya yung ilaw na pumasok at nagbukas ng mga pintuan. At sa pamamagitan ng kanyang biyaya, nang sa gayon ay walang may dadahilan ng sinuman. O kung hindi lang nila titingnan ang mga mensaherong salat sa pinag-aralan at sa halip alalahaning hindi ang mensahero kundi ang mensahe. Nanaog siyang muli para kasamahin tayo sa anyo ng haliging ilaw. At heto nga't kumikilos siya sa kanyang di nagmamaliw na mga himala at mga tanda nang hindi lumalabas sa kung anong nasa Biblia. Pagkus nanatili sa Biblia, pinananatili iyon sa pagpapasakop doon. Inihahayag ang kanyang kalwalhatian, ipinakikita ang kanyang kapangyarihan, purihin ang kanyang banal na pangalan. Alam kong iniisip niyong marahil wala na ako sa katinuan. Ngunit ang pinagpalang walang hanggang kapahingahang yon na naroon sa aking kaluluwa. Kahit na magsidaluyong pa ang mga bagyo, nakakapit ang aking angkla sa loob ng tabing. At ang makita siya noong siya ay mamatay, hayangat ang buwan ay tila nagpatira pa sa takot. Lumubog ang araw sa kalagitnaan ng araw. At noong magpunta siya sa dako ng mga napahamak, kumatok sa pintuan at bumukas ang pinto. Sinabi ng Biblia, siya ay nangaral sa mga kaluluwang nasa bilangguan na hindi nangagsisi sa pagpapahinuot sa panahon ni Noe, matapos niyang lisanin ang lupa. Kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, noong lumisan siya, natapos na ang kanyang gawain sa lupa, subalit patuloy pa rin siyang gumagawa at gumagawa pa rin siya ngayong gabi. Amen. Kumatok siya sa pintuan ng mga napahamak. Sinabi nga ng Biblia na kumatok siya at siya ay nagpatotoo. Ako ang binhi ng babae. Ako yaong tinukoy ni Adan. Ako yaong sinabi ni Enoch na darating kasama ng 10,000 ng kanyang mga banal. Ako yaong anak ng buhay na Diyos at ginugol nila sa kasalanan ng araw na kayo sana'y napakita ng habag, gayong sinalita na ito sa inyo sa pamamagitan ng propesya ng mga anghel ni na Enoch, Noe, na kinakailangan kong ang dumating upang tuparin ang bawat salita ng Biblia ng Diyos. Narito nga ako bilang isang saksi sa lupain ito ng mga napahamak at nangaral siya sa kanila. Doon sa impyerno ay nagtungo siya. Doon mismo sa mga pintuan ng impyerno, kumatok sa pintuan, binuksan ng diablo ang pintuan, nagsabi, naisahan din kita sa wakas. Hinablot yung mga susing nasa tagiliran nito, sabi, ikaw na diablo ka, matagal-tagal ka nang nanlilinlang sa palabas mong ito. Heto nga narito mismo sa Biblia, sandali lang at ipakikita ko sa iyo. Matagal-tagal ka nang nanlilinlang sa palabas mong ito, subalit pumarito na ako ngayon upang kunin ang pamamahala. Tapos sinunggaban ng mga susi at sinipa ang diablo pabalik sa loob at isinara ang pintuan. Lumabas doon at pinuntahan naman sina Abraham, Isaac at Jacob. Sa ikatlong araw ay bumangon siya at yung mga nangatutulog sa libingan ay bumangon kasama niya. Oh, hallelujah! Kaya naman nasabi ng makata, sa pagkabuhay ako'y inibig niya, sa pagkamatay ako'y iniligtas niya, sa pagkalibing kanyang dinala sa malayong dako yaring pagkakasala. Sa pagbangon, nagawa nga niyang ako'y aring ganap ng walang bayad kailanman. Balang araw, siya nga ay darating. O araw na walang kasing ningning. Pagpalain nawa itong tali na nagbubuklod sa ating mga puso sa pagsasama-sama ng mga Kristiyano, ito ngang pag-ibig ng Diyos. Noong bumangon siya, hindi pa siya tapos sa dapat na gawin. Hindi pa. May ilan pa siyang gawain na dapat gawin. Sinabi ng Biblia, umakyat siya sa itaas at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. May kung anong tabing noon sa itaas na nakabalot sa ibabaw ng sangkalupaan, bagay ng kadiliman, ng kapanglawan, ng kamatayan, ng kagulumihanan. Hindi nga noon makaabot sa taas ang mga panalangin dahil hindi pa noon nagkakaroon ng pagtutubos. Subalit, nilampasan niya ang tabing. Binuksan niya ang daan. Sinira niya ang tabing ng karamdaman. Sinira niya ang tabing ng kasalanan. Sinira niya ang tabing ng kagulumihanan. Sinira niya ang tabing ng pagkalumbay. Sinira niya ang bawat tabing at naglaan ng daan para sa sinumang naglalakbay na tumatahak sa daan ng hari.
Oh, naku! Noon ngang lampasan niya ang buwan at ang mga bituin at tumaas pa ng tumaas, sumusunod sa likuran niya yaong mga banal ng lumang tipan, sina Abraham, Isaac at Jacob, pumaytas sila roon sa kalangit-langitan. Noong malayo-layo pa sila roon sa bayan, nakikinita kong itinanaw nila ang kanilang mga mata sa harap nila. Sabi ni Abraham, "Hayan nga ang bayan na inasam ko noong makita." Oh, halika rito Isaac, halika rito Jacob. O mga manlalakbay at mga dayuhan tayo noon sa lupa, hayan nga't heto na ang bayan, hayan na nga yaong hinintay natin. At sinabi ng Biblia na humiyaw sila, "Magsitaas kayo, kayong mga walang hanggang pintuang bayan, at kayo'y mga taas, sapagat ang hari ng kalwalhatian ay papasok." At ang mga anghel sa likod ng pintuang bayan ay pahiyaw na sumagot sa mga anghel dito sa kabilang panig, at ang sabi, "Sino ang hari ng kalwalhatian?" At ang mga anghel sa dako rito, yaong mga propeta ang sabi, "Ang Panginoon ng mga hukbo ang makapangyarihan sa pagbabaka." At pinindot nila ang mga buton at nagbukas ang malaking pintuang bayan. Doon mismo sa gitna ng mga lansangan siya ay paparating. Ang mananagumpay, nagdiriwang ng tagumpay, kasama ng mga banal ng lumang tipan na sumusunod sa likuran niya. Naupo sa luklukan at ang sabi, "Ama, heto na sila, sila'y sa iyo." Sabi niya, "Halika rito sa itaas at maupo, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway." Kung babasahin natin, masisumpungan nga natin yan dito sa kasulatan. Ngayon naman, pakinggan niyong maigi. Narito na tayo sa 8 talata. Pagkatapos ay kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa, sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi natin nakikitang sumuko sa kanya ang lahat ng mga bagay. Yan nga yung kamatayan. Hindi pa natin nakikita ang kamatayan, sapagkat papunta pa lang tayo sa kamatayan. Abot tanaw nga natin ang kamatayan. Subalit, sa 9 na talata, subalit nakikita natin si Jesus. Amen. Pakinggan nyo. Nakikita natin si Jesus na ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kalwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Bakit siya ginawang mababa kaysa sa mga anghel? Upang lasapin niya ang kamatayan. Kinailangan niyang mamatay. Kinailangan niyang pumarito upang mamatay. Tumingin ka rito, kaibigan. Huwag mo nawang kalimutan ito. Noong patungo roon si Jesus, naglalakad paakyat ng burol. Bumubulong-bulong ang kamatayan sa kanyang ulo. Atin ngang dalhin ang tagpo sa Jerusalem. 2,000 taon na ang nakararaan. At papaano ninyo ito may kakaila? Naririnig ko ang isang tunog na nagmumula sa lansangan. Ano iyon? Isa yung pagkaldag ng kung ano. Isa yung paparating na lumang krus na hindi man lang naliha para kuminis. Papalabas ng mga pintuang bayan ng Damasco na kumakaldag sa mga bato. Naroon pa rin mapasa hanggang ngayon yaong mga malalaking batong iyon sa kalsada. Kumakaldag iyon sa mga malalaking bato. Kumakaldag-kaldag doon. Kitang-kita ko ang pagtilabsik ng dugo sa daan. Anong meron? Isang lalaki roon na wala namang ginawang masama. Pawang mabuti lahat. Bulag ang mga tao roon. Hindi nila siya kilala. Hindi nila siya napagkilala. Sasabihin nyo, bulag? May paningin naman sila. Maaaring ang may mga mata ka, pero bulag ka pa rin. Naniniwala ba kayo roon? Sinabi yun ng Biblia. Natatandaan nyo ba si Eliseo sa Dotan? Lumabas siya at binulag ang mga tao, sabi, "Ngayon sumunod kayo sa akin." Bulag nga sila sa kanya. At bulag ang mga tao ngayong gabi. Isang iglesyang hindi naniniwala sa makalangit na pagpapagaling ang lumapit sa akin minsan. At ang sabi ba naman, "Sige, bulagin mo nga ako. Bulagin mo nga ako." Sa bahay yun, ni kapatid na Wright nangyari. Sabi ba naman, "Bulagin mo nga ako." Sabi pa, nakapagpabulag nga si Pablo ng isang lalaki noong araw. Ngayon, bulagin mo nga ako. Sabi ko, "Kaibigan, nagawa na iyon ng Diablo. Bulag ka na." Totoo, sinasabi ko sa iyo. Sabi niya, "Pagalingin mo nga itong munting batang babae at paniniwalaan kita." Sabi ko, "Iligtas mo itong makasalanan at paniniwalaan kita." Ganon nga. Oo, sabi niya, "Kinakailangan niyang manampalataya." Sabi ko, "Ganon din ito. Kinakailangan nitong dumaan muna sa dakilang biyaya ng Diyos." Ang Diablo, ang Diyos ng sanlibutan ito, binulag niya ang mga mata ng mga tao. May mga mata sila, subalit hindi sila makakita. Sinabi nga ng Biblia. At heto na siya, tinatahak ang kalsada, gumuguhit ang mga duguang bakas ng paa sa daan paakyat. Ang bubuyog ng kamatayan ay patibo-tibo sa palibot niya, pabulong-bulong sa kanya. Kaunting sandali na lang at madadali na rin kita. Nangihina na siya, nauuhaw sa tubig. Naranasan ko ng mabaril minsan.
nakahandusay doon sa lupa. Talagang umaagos sa akin ang dugo. Sumigaw ako para humingi ng tubig at sinakluluhan ako ng kaibigan ko. Kinuha ang suot niyang pandong at isinalok yon sa tubig. Doon sa tubig na matagal nang nakatiwangwang doon, may mga kitikiti na. Lumapit siya at binuka ko ang bibig ko. Sinubukan niyang pigilan ang pag-agos doon dahil sa bumubulwak na ang dugo na parang bukal. Doon sa bahagi kung saan ako napinsala ng husto sa pagkakabaril, nakauhaw talaga. Nang mga oras na iyon ay napagtanto ko kung ano marahil ang sinapit ng aking Panginoon. Matapos na umagos ang dugo sa buong umagang iyon, mula alas 9 hanggang alas 3 ng gabi, napapawasan ng maraming dugo. Nakikinita ko ang kanyang balabal noong una. Mga malilit na batik pa lang ang naroon at lahat ng mga batik ay nagsimula ng lumaki at umagos ng sama-sama, naging isang napakalaking mantsa ng dugo, tumutulo sa kanyang paa habang siya ay naglalakad. Yun ang dugo ni Emmanuel! O hindi karapat-dapat ang lupa sa pagdanak niyon sa lupa. Subalit noong paakyat na siya, yaong bubuyog na aali-aligid at handa siyang tibuin, ano ang ginawa nito? Sa hinaba-haba ay tinibo rin siya nito. Ngunit kapatid, kahit sino alam ito, na ang isang insekto o isang bubuyog, kapag natibo ka na nito ng minsan, tapos na ang anumang paninibo, hindi na ito makapaninibo pa. Dahil paglipad nito palayo, may hila ang panibo nito at maiiwan. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangang magkatawang tao ang Diyos. Tinanggap niya ang panibo ng kamatayan sa kanyang laman at hinila niya ang panibo mula sa kamatayan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Maaaring bumulong-bulong ang kamatayan at susubukan nitong manibo, subalit hindi na kayo makakayang saktan nito. Si Pablo, noong maramdaman niyang bumubulong-bulong ang bubuyog na yon sa palibot niya, paparating na noon ang kamatayan. Sabi niya, "O kamatayan, saan naroon ang iyong tibo?" May tuturo niya ang kalbaryo kung saan ito naiwan sa laman ni Emmanuel. Saan naroon ang iyong pananagumpay? Datapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pananagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya nga, hindi nga natin nakikita ang lahat ng bagay, kundi nakikita nga natin si Jesus na ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, na dahil sa pagbata ng kamatayan, sapagkat marapat sa Kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay, upang sa pamamagitan niya ay taglayin natin ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak at gawing sakdal siyang pangunahing may gawa ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng sakit. Ang tanging paraan upang siya ay maging pangunahing may gawa ng ating kaligtasan ay kinailangan niyang batain ng sakit. Pakinggan ninyo itong napakagandang mga salita rito ngayon. Ngayon pakinggan niyo. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang isa. Oh, napapansin niyo ba ang puno ng ubas at ang sanga doon? Pawang isa. Na dahil dito'y hindi siya nahihiyang matawag na kapatid. Kita niyo? Bakit? Pakinggan niyo ang susunod na talata. Na sinasabi, "Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang mga papuri mo. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay mo sa akin." Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong mayroong paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo, at mailigtas silang lahat na dahil ang kamatayan ay noon pa may nananatiling na nga sa ilalim ng pagkaalipin. Noon pa may takot na ang tao sa kamatayan. Hinari ni Kristo ang kasalanan, ginawang mababa upang akuin ang kamatayan sa kanyang sarili, at hindi niya ikinahihiyang matawag na ating kapatid, sapagkat hayan nga't siya ay tinukso ring gaya naman natin na natutukso. Kaya naman siya ay naging yaong karapat-dapat na tagapamagitan, pagkat napagtagumpayan niya ang ganon ding klase ng panunukso na inyong binabata, at tinakungan niya ang inyong lugar, na lalamang hindi ninyo makakayanan ito sa inyong sarili. Kaya naman, hindi pa ba inyo nakikita, kapatid na lalaki, kapatid na babae? Ang lahat ng ito ay biyaya. Ang lahat ng ito ay biyaya. Hindi kung ano ang ginagawa nyo, ano pa man yan. Ito nga'y kung ano ang ginawa na niya para sa inyo. Ngayon, hindi kayo makagagawa ng kahit ano pa mang bagay para maging karapat-dapat kayo sa kaligtasan nyo. Ang kaligtasan nyo ay isang kaloob. Si Kristo ay inaring may sala upang maging matuwid kayo. At siya nga ang karapat-dapat na pangunahing may gawa ng ating kaligtasan, sapagkat nagdusa siya, gaya rin naman natin na nagdusa. Siya ay tinukso na gaya rin naman natin na tinukso.
at hindi niya ikinahiyang matawag na ating kapatid, sapagkat natatalos niya ang pinagdadaanan natin. O purihin ang pangalan niya, sapagkat tunay na hindi niya kinuha ang anyo ng mga anghel, kundi kinuha niya ang binhi ni Abraham. Oh, ang ganda. Hindi siya naging isang anghel. Siya ay naging binhi ni Abraham. At tayo na mga patay na kay Kristo ay naging binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kita nyo, hindi siya nag-anyong anghel. Hindi siya naging isang anghel. Siya ay naging tao. Siya ay naging binhi ni Abraham at inako ang tibo ng kamatayan sa kanyang sariling laman upang ipakipagkasundo tayo pabalik sa Diyos. At ngayon nakaupo na roon bilang isang tagapamagitan. Naku, papaano pa natin matatanggihan ito, kaibigan? Listen. Wherefore, in all things, it behooved him to be made like unto his brethren, that he Pakinggan nyo. might be Kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng pampalubag loob sa kasalanan ng bayan, upang siya ang maging tagapagkasundo. Kita nyo, may pag-aalit sa pagitan ng Diyos at ng tao, at walang taong may mga naipadalang mga anghel, mga propeta, hindi nila maaring akuin ang inyong lugar, sapagkat kinakailangan din naman nilang ipanalangin ang kanilang mga sarili. Hindi nila maaring akuin ang lugar. Noon nga'y ipinadala niya ang kautusan. Ang kautusan ay isang pulis na maglalagay sa atin sa bilangguan. Wala itong kakayanang ilabas tayo roon. Ipinadala niya ang kautusan. Ipinadala nga niya ang mga propeta. Ipinadala niya ang mga matuwid at ang lahat. Ngunit wala silang kakayanang makapanubos. Kaya naman nanaog siya at naging isa sa atin. Oh, ang ganda. Sana'y may mas marami pa tayong oras ngayon. Gusto ko kayong dalhin doon sa paksa ng batas ng pagtutubos. Subalit wala na tayong oras. Sandali na lang ang natitira. Naroon nga ang napakagandang tagpo kina Ruth at Naomi. if you'll see there, Kung makikita niyo roon ang pagkakasundo, kung papaanong ang lalaking magbubukid, yung lalaking dapat tumubos sa pag-aaring nawala at bumagsak, ay kinakailangang malapit na kamag-anak ng taong nawalan ng naturang pagmemay-ari. Yun ang dahilan kung bakit si Boaz ay kinakailangang maging isang malapit na kamag-anak ni Naomi upang makuha niya si Ruth. At sa ganung paraan, kinakailangan niyang maging karapat-dapat, kinakailangang magawa niya yon upang tubusin ang naiwala. At si Boaz, doon sa pintuang bayan, ay nagbigay ng patotoo sa publiko sa pamamagitan ng pag-aalis ng kanyang panyapak. Ipinapakitang tinubos na niya si Naomi at ang lahat ng kanyang pagmemay-ari at kinakailangan niya talagang maging kamag-anak. At iyon ang dahilan kung bakit si Kristo, ang Diyos, ay kinailangang maging kamag-anak natin. Kaya naman nanaog siya at naging isang tao at binata niya ang mga tukso at pinagtawanan siya, nilibak at inusig at niwalang bahala at tinawag pang Beelzebub at kinya at pinagdusa ng kamatayan sa pamamagitan ng parusang bitay. Kita niyo po, kinailangan niyang maging kamag-anak natin. Kinailangan niyang maakusahan ng mali dahil sa inakusahan din kayo ng mali. Kinailangan niyang batahin ng pagkakasakit dahil sa kayo'y may sakit. Kinailangan niyang magpasan ng mga kasalanan dahil sa ito inyong mga kasalanan, at kinailangan nga niyang maging kamag-anak. Ang tanging paraan para matubos niya tayo ay sa pamamagitan ng pagiging kamag-anak natin. At papaano siya naging kamag-anak? Yun nga ay sa pag-aanyong makasalanan na laman at pagiging isa sa atin. At sa pamamagitan nun, binayaran niya ang halaga at tinubos tayo pabalik sa pakikisama sa Ama. O napakadakilang tagapagligtas! Hindi yun kayang isaysay ng mga salita. Palibhas ay nagbata siya sa pagpapasailalim at makasasaklolo sa mga tinutukso. Ang ibig sabihin dito ng makasaklolo ay makatulong ng may pagdanas. Yan nga ang dahilan kung bakit naging ganito siya, upang makatulong siya ng may pagdanas sa inyo ng mga nakararanas ng mga pagbangon at pagkadapa at nakaranas ng ilang paglapit at paglayo at minsan pa nga'y tumitindi ng husto ang mga panunukso sa inyo na halos hindi nyo na makaya. Alam niya kung papaano makatutulong sa inyo. Dumanas siya roon upang mamagitan. Dumanas siya roon upang mahalin kayo. At kahit na maligaw kayo sa landas, hindi niya kayo tatalikdan. Lalapit pa rin siya sa inyo at kakatok sa inyong puso. Walang narito ngayon sa gusaling ito na minsang tumalikod sa pananampalataya ang may kakaila ang pagkatok ng Diyos sa kanyang puso araw-araw. At kanyang patuloy na gagawin ito
hanggat kayo ay mortal dito sa lupang ito, sapagkat patuloy niya kayong iniibig, tinubos niya kayo. Sinikap na noon paman ng mga makata, sinikap na noon paman ng mga manunulat, sinikap na nilang ipahayag yung temang iyon patungkol sa pag-ibig at hindi nila yun kayang ilahad sa pamamagitan ng wika ng tao. Sabi ng isa, "O pag-ibig ng may kapal, dalisay at maringal, di kayang huluin, ni kaya mang gibain, magpakailan-kailan paman, mananatili yaring sandigan, sa tuwin ay aawitin ng mga banal at kerubin. Kung ang lahat ng mga dagat ay pupunuin ng tintang panulat at ang kalangitan naman ay yaong papel na paglalamnan, bawat tangkay sa sangkalupaan ay gawin mang panulat ng kapahayagan at ang bawat kahoy atasan man na pagsulat lamang ang pagtutuunan. Ang isulat yaring pagmamahal nang wala nang hihigit pang may kapal ay makapagpapatuyong mainam nitong buong sangkatubigan ni hindi kayang doon isulat sa balumbo ng lahat-lahat kahit pa ba natin iunat ang buon sang sinukob sa hustong sukat. Hindi nyo yun kailanman makakayang apuhapin. Walang paraan para maunawaan natin kung gaanong napakadakila ng handog na yon na ginawa niya, nanawag at ipinakipagkasundo tayo pabalik sa Diyos. Nagbalik nga siya at nagsabi, "Ngayon, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto muli at pasasain nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." At heto na nga tayo ngayon, nabubuhay sa pagtatapos ng panahon, kasama ang siyaring Jesus, ng siyaring mga bagay, ng siyaring mga tanda, ng siyaring mga kababalaghan, ng siyaring kaligtasan, ng siyaring espiritong gumagawa ng siyaring mga bagay, ng siyaring ebanghelyo, ng siyaring salita, ng siyaring mga paglalarawan, ng siyaring pagpapakita at ng lahat-lahat. Obligado tayong huwag pabayaan ang dakilang kaligtasan ito sapagkat tayo'y mananagot balang araw sa kung anumang ginagawa natin sa anak ng Diyos. Nariyan nga siya sa kamay mo sa gabing ito, ikaw na makasalanan, tumalikod sa pananampalataya. Anong gagawin mo sa kanya? Sasabihin mo, "Bueno, isasantabi ko ito." Pero tandaan mo, huwag mong gagawin yan. Wala talagang paraan. Hindi mo yan magagawa kung isa kang makasalanan na sa paglabas mo sa gusaling ito ay ganoon ka pa rin gaya ng dati. Hindi mo yun maaaring magawa. Si Pilato isang gabi, sinubukan niyang ganoon ang gawin. Nagpakuha siya ng konting tubig at naghugas kamay. Sabi, "Wala akong anumang kinalaman sa bagay na ito. Ganon pa rin ako gaya ng dati na ipagpalagay nating hindi ko ito nakita kahit kailan. Hindi ko napakinggan ang ebanghelyo kahit kailan. Ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman dito. Makapaghugas kamay ba siya sa bagay na ito? Hindi niya yun magagawa." Sa kinalaunan, alam niyo po ba ang nangyari kay Pilato? Nawala siya sa katinuan at doon sa Switzerland kung saan kami bumisita noong nakarang taon para ipangaral itong ebanghelyo. Ngayon may lumang alamat sila roon nang sabi, doon daw may lawa sila ng tubig kung saan dinarayo ng mga tao buhat sa iba't ibang panig ng mundo upang pagmasdan iyon taon-taon sa panahon ng pagpapako sa krus. Si Pilato, tumalon siya roon sa kanyang kamatayan, nagpakamatay sa pagtalon sa tubig at nilunod ang kanyang sarili. At taon-taon, sa parehong araw, bumubulubok ang asul na tubig mula sa lawa. Ipinapakita nun na tinatanggihan ng Diyos ang tubig. Hindi mahuhugasan kailanman ng tubig ang dugo ni Jesus sa iyong kamay o sa iyong kaluluwa. May isang paraan lang para magawa ito. Yun ay ang tanggapin ito bilang personal ninyong kapatawaran at makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo. Makalangit na Ama, pinasasalamatan ka po namin sa salita ngayong gabi sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa salita. Pinasasalamatan ka po namin para kay Jesus. At habang nakikita namin itong dakilang araw na kinabubuhayan namin, kung papaanong ang mga tanda at mga kababalaghan, kung papaanong pinalalampas namin ang mga ganitong bagay, Diyos, buksan mo po ang mga mata ng mga nagsidalo sa tabernakulong ito sa gabing ito upang makita nila at mapag-unawa nilang kami na sa mga huling oras na. Mabilis na lumilipas ang oras. Hindi na kami magtatagal sa lugar na ito at kinakailangan na naming makipagkita kay Jesus at mangyayaring ibibilang kami ng mga taksil sapagkat wala ng dahi-dahilan. Sa umagang ito, noong ipagkaloob mo po yung kahangahangat dakilang pangitain ng lalaking iyon na dumayo pa rito mula pa roon sa malayong lugar at ang makita siyang wala man lang ni anino na pag-alinlangan, tumayo mula roon sa silyang degulong. Nakakakita na. Lumakas ang kanyang mga binti at sa buong gusaling ay nagalak siya at nagpuri sa Diyos. Ipinakikita lamang nito na magagawa pa rin ng Diyos na makapagpalitaw ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Ang makita nga ang mga gayong pangitain, gaya ng sabi ni Jesus, "Hindi ako makagagawa ng anuman hanggang sa ipakita ito sa akin ng Ama. Hindi ako makagagawa ng anuman." Sinundan siya ng lalaking bulag at nagsabi, "Mahabag ka sa amin."
Sabi niya, pagkahipo sa kanilang mga mata ay nagsabi, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. Ngayon, Panginoon, nakikita po namin si Jesus. Hindi po namin nakikita ang lahat ng mga bagay. Hanggang sa ngayon ay dinadala pa rin namin ang mga namaalam naming mahal sa buhay sa libingan at nilalakaran namin ang libingan ng bawat isa. Subalit nakikita nga namin ngayon si Jesus na siyang nagbitiw ng pangako. Nakikita namin siyang kasama namin. Hindi si Jesus sa libingan. Hindi si Jesus 2,000 taon na ang nakararaan, kundi si Jesus ngayong gabi na kasakasama namin. Nakikita namin siyang ipinamamalas ang buo niyang kapangyarihan at mga tanda at mga kababalaghan. Diyos, huwag po nawa naming mapabayaan kailanman ang dakilang kaligtasang ito. Hindi amin nawa itong mayakap at matanggap ito at maging taimtim kami rito at maipamuhay sa pamamagitan nito hanggang sa araw ng pagparito ni Jesus upang dalhin na kami pauwi sa tahanan. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Hinihiling po namin ito sa kanyang pangalan. At habang nakayupo ang ating mga ulo, meron kayang naririto sa gusali ngayong gabi na sa ilalim ng banal na presensya ng Espiritu Santo ay magsasabi, Kapatid na Branham, naniniwala akong nagkamali ako. Naniniwala akong nagkamali ako. Ipinahayag ng Diyos sa akin ang aking mga kasalanan at alam kong mali ako. Itataas ko ang aking kamay sa Kanya at hihingi ng habag ngayong gabi. Diyos, mahabag ka po sa akin. Nagkamali po ako. Maaari ba ninyong gawin yon? Habang naghihintay tayo pansumandali, kung may naririto na ninanais yon, may pagbabautismong magaganap sa ilang saglit lamang. At kung kayo ay makasalanan, magsisisi na ako. Papaano ninyo matatanggihan ang ganong walang katulad na pag-ibig ng isang namatay? Ang banal na Diyos ng langit ay naging isang makasalanang tao. Hindi dahil nagkasala siya, kundi dahil inako niya ang iyong mga kasalanan at pinasan ang mga iyon patungo roon sa Kalbaryo. Hindi pa ba inyo tatanggapin ang gayong pagpapatawad? Maaari po ba inyong gawin na yon ngayong gabi? Habang nakayuko ang ating mga ulo, sabihin nyo, alalahanin mo ako, kapatid na Branham. Itinataas ko ang aking mga kamay kay Kristo at sasabihin, mahabag ka po sa akin. Ako na nagkasala at nais ko ngayong makabalik sa Diyos. Maaari niyo po bang itaas ang inyong kamay? Bueno, dahil Kristiyano po tayong lahat dito, kung gayon, manalangin tayo. Ama, pinasasalamatan ka po namin ngayong gabi dahil ang bawat isang naririto ay mga Kristiyano na nakasaksi sa siyaring mga bagay sa pamamagitan ng pagdulog ng taimtim upang ang lahat ng mga kasalanan nila ay pumailalim sa dugo. At nagpapasalamat po akong lubos dahil doon. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Lubos kong ikinagagalak ang makasumpong sila ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ng handog na dugo, sa pamamagitan ng pakikinig sa salita, ang paghuhugas ng tubig, sa pamamagitan ng salita, nilinis nga kami nito. Dinala kami nito sa napakadakilang lugar kung saan ang makasalanan sa kanyang pinakamaitim na kalagayan ay ginagawang singputi ng niebe. Ang mga mapupulang mantsa ng kasalanan ay nahugasan na at kami naging mga bagong nilalang kay Kristo. Lubos nga po naming pinasasalamatan sa mga bagay na ito. Ikaw po dahil dito. Ngayon narito na tayo sa gawaing pagbabautismo. Patid kong itong kabataang babae ngayong gabi ay babautismuhan sa dakong ito sa pangalan ng kanyang Panginoon. O makadlangit na Ama, idinadalangin naming pagpapalain mo po ang kabataang babaeng ito. Naaalala ko po ang ilang mga araw pa lang na nagdaan. Nagtungo ako doon sa Henryville at nakita ang nakalulugod na munting batang babaeng yun na naglalakad noon sa may kalsada. At ngayong gabi, eto na siya, isang ina, isa ng binibini. Tinanggap ka po niya bilang kanyang sariling tagapagligtas. Naging mahirap ang buhay sa kabataang ito, Panginoon. O Diyos, subalit nakatitiyak siya sa langit at pinapasalamatan ka po namin para doon. Dalangin namin, Diyos, na iyo pong pagpapalain ng kabataang babae sa mga oras na ito. At sa pagdulog niya upang mabautismuhan sa tubig, puspusin mo nawa siya ng Espiritu Santo ng Diyos. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Ang kaluluwa nawan niya ay sadyang magalak ng lubos sa kalangitan. Ipagkaloob mo po ito para sa iyong ikaluluwalhati. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong bumasa mula sa mga gawa sa 2 kabanata. Nangungusap si Pedro rito noong araw ng Pentecostes. Iyon ang pinakaunang bautismong isinagawa sa Iglesyang Kristiyano. Heto nga si Pedro, sinasaway ang mga Pariseo at ang mga bulag dahil sa hindi nila napagkikilala ang anak ng Diyos. Isinasaysay niya kung papaanong binangon siya ng Diyos at pinatototohanan ang kanyang mga gawa sa pamamagitan ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Pakinggan niyo po ito. Habang nangungusap siya, dinadakila niya si Jesus. Dinadakila nga ng bawat espiritu ng sinumang Kristiyano si Jesus, hindi lang sa pamamagitan ng inyong mga labi, kundi sa pamamagitan ng inyong buhay.
Makapagsasalita ang mga bibig nyo ng isang bagay, pero iba naman ang ginagawa ng inyong buhay. Kung ganyan ang ginagawa nyo, alam nyo po ba kung ano ito? Ito ay pagpapaimbabaw. At mas mainam pang humarap ako sa langit bilang isang di mananampalataya kaysa isang mapagpaimbabaw. Mas mainam pa ang kalalagyan ko. Naniniwala ako doon sa langit bilang isang di mananampalataya kaysa maging isang mapagpaimbabaw. Naniniwala nga ako kung magpapatotoo kayo para kay Jesus at sasabihin niyong siya ang tagapagligtas, mamumuhay kayong ganoon pagkat iyon ang aasahan ng mga tao sa inyo. Ganun po yun. Mamuhay kayong gaya ng nararapat para sa isang Kristiyano. Natalakay na natin yan kaninang umaga. Ngayon, kung loobin ng Panginoon, bukas ng gabi o sa Miyerkules ng gabi, tatalakay naman natin itong ika-3 kabanata na isang kamanghamanghang kabanata. At ngayon, sikapin niyo po talagang makadalo ng Miyerkules ng gabi. Ilan po rito ang lugod na lugod sa aklat na ito sa araling ito ng Sunday School? Oo, maraming salamat, mainam yan. Ngayon, nais kong magbasa ngayon mula sa mga gawa sa ika-2 kabanata, simula sa ika-32 talata. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos, at tungkol dito'y mga saksi kami, patid nga nila. Palibhasa nga ay pinarangal ng kanang kamay ng Diyos, at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na iyong nakikita at naririnig. Ngayon, pakinggan niyo siya na nangungusap tungkol kay David, isa sa mga anghel, sapagkat hindi umakyat si David sa langit, datapwat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. Hindi nga makakyat si David, nasa ilalim siya ng nabuhos na dugo ng mga dumalagang baka at mga kambing at tupa, ngunit ngayon makaakyat na siya, nasa ilalim na siya ng dugo ng Panginoong Yesus. Sapagkat tumutugon lang sila sa dugong yun kapag dumating na ito sa kapangyarihan. Noong dumating nga sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo, ang lahat ng mga nangamatay sa kabutihang loob ay nagsibangon, ganun nga po, at pumaytaas sa kaluwalhatian. Ngayon pakinggan nyo. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel. Pakinggan nyo itong maigi, na ginawa ng Diyos itong si Jesus na inyong ipinako sa krus na Panginoon at Kristo. Anong masasabi niyo riyan? Siya ba ang ikatlong katauhan ng Trinidad o siya ba ang buong Trinidad? Siya nga ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Sa kahayagan ayon sa laman, walang ganong bagay na tatlong Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Niwala nga iyon sa kasulatan saan man doon. Wala iyon doon. Wala kang makikita saan man na inatasan tayong magbautismo sa pangalan ng Ama at sa pangalan ng Anak at sa pangalan ng Espiritu Santo. Walang ganoon sa mga kasulatan. Ito'y kredo ng Katoliko at hindi ito para sa iglesyang protestante. Hinahamon ko kayong ipakita niyo sa akin kahit isang kasulatan lang kung saan mayroong nabautismuhan sa iba pang paraan liban sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Sige po, ipakita niyo at maglalagay ako ng karatula sa likod ko, isang mapagpaimbabaw at bulaang propeta, isang bulaang tagapagturo at paparada ako sa mga lansangan. Walang ganong bagay. Walang sinuman ang nabautismuhan sa gayong paraan kailanman. Ito'y isang kredong Katoliko at hindi isang doktrinang protestante. Mateo 28:19, sasabihin nyo, sinabi ni Jesus, dahil dito, magsiyaon nga kayo sa buong sanlibutan, gawin ninyong mga alagad ang mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tama yun. Subalit hindi sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan, hindi mga pangalan, ng Ama, hindi pangalan ang Ama. Ilan ang nakakalam nun? Ilang ama ang naririto? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Ilang mga anak ang naririto? Itaas niyo ang inyong kamay. Ilang tao ang naririto? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Bueno, ngayon, ano ang pangalan niyo? Hindi naman Ama, Anak, ni tao. Isang babae ang nagsabi sa akin minsan, isang saradong naniniwala sa Trinidad, sabi niya, kapatid na Branham, subalit ang banal na espiritu ay isang pangalan. Sabi ko, ang banal na espiritu ay hindi pangalan. Ang banal na espiritu ay kung ano nga yun. Yun nga ang Espiritu Santo. Hindi yun pangalan. Yun ay kung ano nga ito. Isa akong tao, pero hindi tao ang pangalan ko. William Branham ang pangalan ko. Kaya akong kanyang sinabi, dahil dito, magsiyaon nga kayo. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sila nga'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At si Pedro, pagkaraan ng 10 araw, kanyang sinabi, mangagsisi kayo.
Ngayon, heto na, pakinggan nyo ito. At nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan sa kanilang puso at sinabi kay Pedro at ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo, ang bawat isa sa inyo, at mangagbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, nakagawa ba si Pedro ng isang bagay na hindi inutos sa kanya ni Jesus? Hindi siya ang naguluhan. Tayo ang naguguluhan. Sa mga gawa 2:38, nabautismuhan ang mga Hudyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paglulubog. Sa mga gawa, sa 8 kabanata, nalaman natin doon na humayo roon si Felipe at nangaral sa mga taga-Samaria at binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito ngang mga taga-Samaria. Sa mga gawa 10:49, ipinag-utos ni Pedro sa mga hentil na magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Si Pablo, mga gawa 10:5, tinahak niya ang lupaing matataas ng Epeso. Nakasumpong siya roon ng mga alagad. Sila'y mga alagad na Baptist. Sila nga, ang bawat isa sa kanila, mga Baptist, naakay sila sa pananampalataya sa ilalim ng isang mga ngaral na Baptist na ang pangalan ay Apolos, at isa nga siyang mga ngaral na Baptist at pinatutunayan sa pamamagitan ng Biblia na si Jesus ay ang Kristo. Sinabi ni Pablo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo mula nang kayo'y magsisampalataya? Sabi nila, hindi man lamang namin nalalaman na may Espiritu Santo pala. Sabi, kung gayo'y, sa papaanong paraan kayo nabautismuhan? Sabi nila, nabautismuhan kami ng siyering lalaki nagbautismo kay Jesus doon sa maliit na palatubigan sa dako roon. Sapat na yon. Sabi ni Pablo, hindi na yan uubra ngayon. Kailangan na niyong mabautismuhan muli. At inutusan sila ni Pablo na magpabautismo muli sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pinatungan sila ng kanyang mga kamay at bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. Tama, siya nga po. Mangyayari na sa gabi ay magkakaroon ng liwanag. Ang kahakin sa kalwalhatian ay tiyak mong masusumpungan. Dito sa daang tubigan na siyang liwanag ng kapanahunan, nailibing ka na ng buong buo sa minamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga bata at matanda, mangagsisi kayo sa pagkakasala, tiyak na paparito, lulukob ang Espiritu Santo. Heto na ang liwanag sa gabing magdamag, di may kakaila ang totoo, na isa ang Diyos at si Kristo. Yun ang sinabi ng Biblia. Tama yun. Ito na ang oras. Ito'y panahon na kailangan na nating magsisi. Sige po, sabihin niyo lang kung handa na kayo para mabautismuhan. At tayo'y, handa na ba? Bueno, hilahin ninyo ang tabing. Ngayon, pagpalain nga kayo ng Panginoon ngayon, habang isinasagawa ng kapatid ang pagbabautismo. Nakikita niyo po bang lahat mula dyan?